Pilipino may pinakamababang IQ base sa research. Below average IQ score ng mga Pilipino base sa world Hindi population. naman kailangan matalino ka talaga eh. Kailangan lang resourceful ka to look for information. 50 pesos a day for an IT student, hindi kasya yun. Pasok ako dun sa umaga sa school, trabaho ako sa gabi. Minsan, kakainin mo yung pride mo. Binatel mo yung limiting beliefs. Napadala ako sa iba't ibang bansa ng previous company. Mag-aral kayong mabuti, yan talaga yung magiging power nyo eh. Malaking factor ng success mo ngayon is your education. Saan ka nakapagtapos ng pag-aaral? I'm proud that I am an AMA graduate. Bakit AMA? Maganda yung binibigay na opportunity. Yung IT kasi, kailangan madali ka mag-adapt, kailangan mabilis ka. The world is fast changing. Pag bumagsak ka, tayo ulit. If hindi mag-a-adapt ang educational system natin, the educational system itself will be broken. Good morning, good afternoon, and good evening mga boss. So nandito na naman tayo sa pinakabagong episode ng RDR Talks. At syempre, alam nyo naman na laging espesyal ang ibinabahagi namin sa RDR Talks dahil espesyal na kwento ng tagumpay ang RDR Talks. Makakasama natin ngayon ang isang napaka-successful na tao. Siya po ay isang Associate Vice President ng isang international bank. Nagawa niyang maging successful nang galing sa hirap. Walang iba, ang ating bossing, Boss Wally Bambasi. Welcome, boss! Salamat. Napapasmile ako habang nag-i-introduce ka. Parang ako ba yun? Boss Wally, ano ang specifically trabaho mo ngayon? Anong ginagawa mo ngayon? Ni sa hinagap ba naisip mo before na mararating mo itong accomplishment mo ngayon? Associate Vice President ako sa isang international bank. Yes. I manage the mainframe systems globally. Dito sa Pilipinas, yung role ko, magkakakilala kami. Kasi hindi common, like developer. Yung developer, maraming developer. Pero kami, ang tawag sa amin talaga, systems programmer. Hawak mo IBM, machines. Tapos, nagdadota ko, do I deserve this? I'm just doing my best. I'm still struggling. I'm still learning. Whenever people tell na narating mo na yun, no, hindi. It's not an easy road. I'm not shy to ask for help. Kahit minsan, parang kakainin mo yung pride mo para lang matuto. Kasi syempre, ang nakasalalay doon yung performance at saka yung stability ng system globally. Habang nagkukwento ka, napansin ko that you are actually a learner. Napaka-humble mo. Kahit na nasa mataas na posisyon ka na ngayon, you are still willing to learn. You're still willing to listen. You are discovering more. Paano ka nagkaroon ng ganyang klaseng karakteristik? Bata pa lang ako, wala kaming bahay noong time na yon, nakikitira lang kami. Tapos yung tito ko, meron siyang isang set ng encyclopedia. Pagkatapos ng klase, nandun lang ako. Nag-check lang ako, nagbabasa lang ako. Mahilig kasi ako sa audio-video, sa projector. Inaaral ko hanggang natuto ako. Yung story ng buhay ko, hindi naman kailangan matalino ka talaga eh. Kailangan lang resourceful ka to look for information. Because if you are actually resourceful, magkakaroon ka ng maraming resources sa buhay mo. Yes. Correct me if I'm wrong. Pagka technology ang pinag-uusapan, system ang pinag-uusapan, mas maraming magagaling na banyaga. Sila yung laging may recent, up-to-date technology. Yes. Sa palagay mo, bakit ka naging Associate Vice President ng isang international bank wherein dito ka nang galing sa Pilipinas? Mas magaling tayo. Mas magaling ang Pinoy. Yes. Ang kulang lang sa Pilipino, yung opportunity. Kasi bago ko nagawa tong trabaho na to sa company kung saan ako nagtatrabaho ngayon, napadala ako sa iba't ibang bansa ng previous company. Saang mga bansa? Sa Japan, nagpunta rin ako ng US, nag-represent ako ng Philippines para dun sa IBM Think 2019. Biggest mainframe convention sa buong mundo. Ginawa sa San Francisco. Kasama ka dun. Yes. Galing. Yung huli, dun sa Canada. Why I said na mas magaling ang Pinoy? Kasi ang Pinoy, kung hindi natin alam, marunong tayong magtanong, nag-aaral tayo. Tapos pag inaral natin, kaya natin na siyang i-document. Pero Pinoy, kayang-kaya, up to the last detail. There's this study, ang Pilipino, ang isa sa mga may pinakamababang IQ daw base sa research. Anong masasabi mo ron? It's factual kasi compare mo yung quality ng public school nung 90s, lalo ngayon, may problem. Ang educational system. Yes, The culture said that Filipinos are actually bobo, but kung titignan mo yung mga tao, matatalino talaga. matalino. Actually, isipin mo yung tambay, paano kumakain yan every single day? Right. Dinidiskartehan niya kung paano siya kakain. Yung pulubi sa daan, mas malaki pa nga ang per day niyan kinikita kaysa sa normal na nagtatrabaho. Opportunity lang talaga for them. Proper education,
how they will use education to empower them for their future. Maraming mga tao ngayon, kung nabuhay akong mahirap, mamamatay akong mahirap. Kasi ito na yung nakita ko sa tatay ko, sa mga ninuno ko. Ayaw na nilang putulin yung poverty line kasi naging komportable na sila sa pagiging mahirap sa buhay. Anong masasabi mo nun? Nung bata ako, ang tawag ko sa nanay at tatay ko, Mama, Papa. Napalo ako ng lola ko. Bakit ko tinatawag na Mama at Papa kung mahirap lang kami? Sumagot ako sa lola ko sa edad na 7 ata or 8. Sabi ko, Lola, wala namang bayad kung sabihin ko Mama, Papa. Kasi yung pinsan ko, tawag niya sa magulang niya, Mama, Papa. Sobrang dami namin magpipinsan. Masaya. Pero wala pa kaming 10 nakagraduate ng college. Kaya sila sabi ko sa mga pinsan, mag-aral kayong mabuti kasi yan talaga yung magiging power nyo eh. Yung pag-aaral ko, actually kapal ng mukha eh. Lakas ng loob at pagpupursige. Kasi nung high school, pinag-aral ako nung kapitan ng lugar namin sa Laguna. Sobrang thankful ako sa kanya. Nung college, scholar ako ng municipality din. Siyempre, binigyan ako ng chance na makapag-aral. Ginalingan ko. Binatel mo yung limiting beliefs. Yes. Kaya ka siguro matagumpay ngayon sa buhay. Ito yung gagawin ko sa buhay ko. This is what I want. This is what I deserve. One of the reason kaya ako nagsikap kasi wala na kasi kami makain eh. Yung tatay ko, nagda-drugs pa. Tapos, yung lola ko, kukunin niya kami. Alam niyang walang-wala kasi kaming pera eh. Nung na-process ko yung itsura ng buhay namin na wala kaming pagkain, yung poverty, hindi ako titigil hanggat hindi ko maayos yung buhay. Hindi naman kami mayaman ngayon eh. Ang sa akin, ang mayaman, pagbukas ko ng ref, may pagkain kami. Pagbukas ko ng lagay ng bigas, may bigas kami. Pagbukas ko ng gasol, may apoy. Pagpress ko ng TV, walang sisigaw. Ano ka ba? Patayin mo yan. Nakikabit ka lang sa kuryente. May internet kami. Maayos compared yung contrast nung dati. Thankful ako kasi ganun yung nangyari. It's a culmination of a lot of people na hindi ko kilala na tumulong sa akin. Actually, nanood ako ng mga videos mo, nakita ko yung treatment ng videos. Naalala ko yung isa kong kaibigan, si Harleen. Pinangalanan ko siya kasi importante siya. Isa sa mga taong monumental. Dumadating sa point na binubugbog kami ng parents ko. Wala kami pagkain. Si Harleen, kapitbahay lang namin siya. Sabi niya, tara dito kayo, dalawang magkapatid. Ati tayo sa pork shop ko. Yung pain na naranasan ko dun sa abuse, wala na resolve na. Pero hindi ko tinatago yung pagmamahal ng ibang tao sa amin. Na kahit wala kami, tinutulungan kami. Kaya sobrang thankful ako kay Harleen. Isa yun sa lesson na kahit malayo na yung narating mo, bumalik ka kung sino yung taong nandyan nung wala ka. Thank you, Wally, for this wonderful experience. Because there's a lot of people na ganun din. Maaring yung tatay nyo, kagaya ng tatay ni Wally. Maaring yung setup ng pamilya nyo, kagaya ng setup ng pamilya ni Wally. Walang education for parenthood. So if meron ka pa sa puso mo ngayon, nakakonekta doon sa galit mo, sa pain na nararamdaman mo sa tatay mo, and kaya rin sila siguro ganon, may pinagmulan din yun na naging outlet nila yung mga ganong klase ng bagay. Anong masasabi mo doon sa mga magulang ngayon na napapabayaan nila yung mga anak nila? Bago ko sagutin niya, si Papa, tumigil siya sa pagdadrugs niya. Hindi patapon yung buhay ng mga anak. We were getting awards and recognitions. Binago niya lahat yung buhay niya. Mahal na mahal ko na sila. Habang tinatanong mo sa akin to, may sagot na akong isasagot eh. Pero nagbabago kasi mas nare-realize ko ngayon, hindi pala madali din yung pinagdaanan nila. Tatay ko, for a tricycle driver, 50 pesos a day. For an IT student, hindi kasya yun. Ginawa ko, nag-apply ako ng working student. Pasok ako dun sa umaga sa school, trabaho ako sa ACA video sa gabi. Yun yung ginawa ko nung college life ko. So yung kulang dun sa binibigay ni Papa, nakukuha ko dun sa ACA. Sobrang thankful. Yung guidance ng magulang, ng mga tao, yung kindness ng tao na dapat expect mo sa mga kadugo mo, nakuha ko sa ibang tao. Sa ACA video, magtatrabaho ako, may assignments ako. Yung manager namin, sabi niya, tapusin mo lang yung prime time, gawin mo na yung assignments mo. Alam mo yun, pinapakita sa'yo ng Diyos, hindi ko bibigay sa'yo yan ng madali. Pero gagawa ko ng paraan na yung mga taong nasa paligid mo, tutulungan ka. Sila yung mga tao na hanggang ngayon, kaibigan ko. Galing. Kasi sila yung talagang nandyan nung walang-wala ako. Nung panahon na hirap ka, nandun sila eh. So yun yung pinadala sa'yo ng Diyos. May naging kaibigan ako si Reynante, kakain kami lang lunch. Na nag-start na ako sa AMA, sabi niya sa akin, gusto mo doon tayo kumain sa bahay ko? Hindi ko siya kilala, pero sinama niya ako. Pinakilala niya ako sa partner niya, si Ate Gigi. From first year hanggang fourth year, I was with them. Kasama ko doon sa pagkain nila. Hindi naman nila kailangan gawin yun eh. In return, I treated them as family until now. Minsan hindi ko sila nakakausap, minsan hindi ko sila nare-replyan. Sabi ko, hindi ibig sabihin nun. Nakalimutan ko na kayo. You're always there. Hindi ko alam kung paano ko siya babayaran. Ang sa akin lang yung pagmamahal
pagmamahal ko sa kanila will always be there. Mahal na mahal ko sila. May option tayo lagi sa buhay. Everything starts to you. So kung mahirap ka ngayon, it is you who created it. Ang pinaka naging malaking factor ng success mo ngayon is your education. Yeah. Kaya probably kinuha ka ng international. Saan ka nakapagtapos ng pag-aaral? Sa AMA, Computer College, Binyan, Laguna. Bakit AMA? Nakita ko na successful yung pagtuturo nila. Tapos maganda yung binibigay na opportunity. At honestly, yung buhay ko sa AMA, sobrang masaya. Yung mga kaibigan ko sa AMA, until na magkakaibigan kami. Yung closeness namin, iba, pati teachers. Maganda yung turo. Actually, napakaraming mga nagtatrabaho na Pilipino na probably nandun sila sa pinaka-technologically related works na hinire sila ng mga malalaking kumpanya. And the fact is, sa AMA nakatapos. Bakit AMA ang number one pagdating sa mga ganyang klase ng courses? Yung IT kasi, it should be a continuous learning. You need to be agile. Kailangan madali kang mag-adapt. Kailangan mabilis ka. Pag bumagsak ka, tayo ulit. Yung binigay ng AMA sa amin, yung core knowledge, yung values, yung pillars kung paano ka tatakbo sa buhay mo, tinuro nila. Like maging grateful, magsipag sa pag-aaral. Best example nun sa Raymond, nung pinadala ako dun sa IBM Think, imagine, you're there kasama yung ibang tao dun sa field mo. Pero ikaw, alam mo na, hindi mo ko pwede maliitin. AMA ako eh. Yung tinuro sa akin ng AMA, plus the experience, plus the trainings, lahat, sama-sama yun. Proud ka. Best example sa Raymond, a client wanted to set up a virtual mainframe, government ng Canada. Government. Yes, ang laki-laki ng company. Pero, ba't si Wally? Ikaw ang kinuha? Ako kinuha. May Indian naman may Polish naman may Turkish, may Israel. Ang one thing kasi sa Pinoy, magaling makisama, matyaga at magalang na kahit binabastos mo na, nakatungo lang. Ang gagawin nila, papakita ko sa'yo na kaya kong gawin yung trabaho yan at bibigyan mo ko ng respeto dahil ako lang yung kayang gumawa. And that's the reason why Filipinos are actually world class. Highly respected when it comes to technology. It's not just me. Actually, ngayon ko nare-realize, harness lang ng government natin yung mga talented na Filipinos across the globe, mayo-unite nila yan at makokolate nila yan, talagang gaganda ang Pilipinas. Education. Dun sa circle mo, kung kaya mong tumulong, kung kaya mong magbago ng buhay, pay it forward. Tulungan mo ibang tao. May nagtatanong, may nagpapaturo sa company. Ang Pinoy hindi madamot sa information. Pag alam ko yung isang bagay, isi-share ko sa'yo lahat ng alam ko. Kasi gusto ko, habang umaangat ka, umaangat din yung mga nasa baba ko, natuturuan din. Gaya ng ginagawa sa akin ngayon. Leadership, yes. Yes. If a person is being mentored by someone who's trusted, just like what you're doing, if you're mentoring people, syempre, kung hambawang itong taong to gusto magtayo ng business or gusto magtrabaho somewhere, saan ka nag-aral? Sino nagturo sa'yo? Yun di ba yung tinatanong natin? Kapag ka ba sa international example sa mga IT-related courses and all, kapag ka ba nakipag-deal kayo, tinignan yung resume ninyo, malaking advantage na AMA ang nakalagay doon. Yes. Ang dami namang pwedeng padali. May mga nasa UAAP schools. Pero si Wally nandun. Edge ko doon, cum laude. Yung school kasi, it will help you up to a certain degree. Nag-apply ako. Sabi ko, pasok ako kasi I'm a Latin honor. Tinawagan ako. Sabi niya, sorry, hindi kita pwedeng kunin. And then, natapos yung call. Tumawag ulit si ate using her number. Mr. Bambasi, sorry, that's something I need to tell you. But please report tomorrow yung company na nag-push back sa akin for this position. Tinawagan ako ulit. I was never denied. I was just redirected. Yung training program na yun yung bread and butter kung ba't nandito ako ngayon. So, I'm thankful to that company na nagbigay sa akin ng opportunity. And then, that's how I learned how to do the current job I'm doing. And Ang with galing. honor and pride, I am an AMA graduate. Ang galing nun. Since I'm running this community of business owners, one of the most successful person that I've known dito sa aking community, meron na siyang 80 branches of laundry business. Graduate siya ng AMA. Why is that? Napakataas ng success rate kapag ka AMA graduate ka. Because, sinabi mo kanina, ang isa sa mga tinuturo ng AMA is character. Yung resilience, yung perseverance, and probably the reason why you are very successful right now as an employee, as a vice president, as a career man, it is all because yun yung naranasan mo sa eskwelahan. I'm just one of AMA's graduate. There's a lot of AMA graduates more successful and thriving. Kahit sa Silicon Valley may mga taga-AMA doon. Probably sa mga company nila Elon Musk, ng Facebook, maraming AMA graduate dyan. Ngayon, kung ako halimbawa
mag-aaral ako. Meron ngayong program yung AMA, I just checked it, no? About doon sa fusion learning na alam ko marami sa mga nanonood ng video na to at mga followers ko na hindi din nila alam kung paano pa nila maitutuloy yung pag-aaral nila kasi nga sila ay working student or probably meron na silang maliit na negosyo or probably OFW na gusto ring makagraduate. Kaya nagustuhan ko talaga yung fusion learning ng AMA kasi kahit papaano magkakaroon na ako ng chance makakapag-aral ka na ulit. Because I believe that education should be upgraded. And if hindi mag-a-adapt ang educational system natin, the educational system itself will be broken. The reason why I wanted to connect with AMA educational system because the world is fast changing. Yeah. Ano ang gusto mong sabihin kay Harleen, kay Renante, at sa AMA? Kay Harleen, maraming salamat nung pinapatahan mo yung batang may latay. Kay Reynante, Ate Gigi, kay Ate Daisy, maraming salamat. Kasi tinulungan nyo ako kahit wala pa akong napapatunayan. Minahal nyo ako bilang kapamilya nyo. Ganon din ako, mahal na mahal ko kayo. Sa AMA, they know na eto lang yung kayang gawin ng AMA sa'yo. Magbigay ng tool. But for them to do things beyond what they're supposed to do, they're willing to have a meeting. Huwag ka mag-alala kahit anong mangyari. Aakyat ka ng stage. I'd like to thank the municipality of Cabuyao for doing this for me. Marami kayong binigyan ng opportunity. Sobrang dami namin. I am one of the few scholars na gagraduate. And AMA, marami kayong binigyan ng opportunities. When you throw out love, compassion, it returns to you several folds. Andyan sila lagi. Noong time na yun, wala naman akong planong gumawa ng buhay sa AMA. Gusto ko lang gumraduate. But the best years of my life, high school, college. Kasi yung caring, yung unconditional love, nakukuha mo sa mga taong hindi mo kamag-anak, na hindi mo kilala. They're willing to give you unfiltered love, may it be good or bad. Dun sa stay ko sa AMA. I'm thankful for the experience, for the lessons, for the knowledge you gave me. Yung mga taong nandun, yung mga teachers. I'm truly grateful. I'm truly happy. And I'm proud to say that I am an AMA graduate, batch 2004. Thank you. Thank you so much. I'm encouraging all of my followers right now, please, kung hindi pa kayo nakaka-graduate at kung may problema po kayo sa oras na working student ka or di naman kaya nagninegosyo ka or di naman kaya marami kang ginagawa sa buhay mo but you still wanna pursue yung pag-aaral ninyo, please do follow AMA Facebook pages na ilalagay ko dyan sa inyong screen para kayo ay makakonect sa kanila. Mag-inquire kayo, probably makagraduate na tayo. Kahit papano naman, may maisabit man lang tayo doon sa bahay ng mga magulang natin. Na yun yung pangarap ng maraming magulang sa atin. So with that mga boss, huwag ninyong kalilimutan na i-click yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also do not forget to follow us on Facebook, Instagram, and TikTok account. Mag-follow na rin po kayo. Makinig kayo ng mga nakaka-inspire na kwento ng buhay ng RDR Talks sa Spotify. Kung gusto ninyong ma-feature ang story ninyo dito sa RDR Talks, kindly message us at malay nyo, kayo naman ang kasunod na uupo dyan at i-interviewin namin dito sa RDR Talks. So maraming salamat sa inyo mga boss at muli, God bless sa inyong lahat. Thank you so much.